Naging laman ng mga balita kamakailan ang pagpapakamatay ng ilang mga kabataan dahil sa paggamit ng isang mobile app. Pero para sa ilan, hoax o hindi totoo ang sinasabing Momo Challenge. Subalit totoo man o hindi, sa modernong panahon ngayon, abot kamay na ng bawat isa, mula bata hanggang matanda ang paggamit ng mga gadget. Kung mayroong pakinabang, mayroon ding kawalan ang paggamit nito. Ako si Joash Bermejo. Ngayong linggo sa CBN News Pagsusuri, ating talakayin ang malawak na paggamit ng mga gadget at ang epekto nito sa mga tao. Ligtas pa nga ba tayo sa online world? Ligtas pa nga ba ang paggamit ng gadget? Paano natin masisigurong ligtas ang mga bata online? Mula sa ibang bansa, umabot na dito sa Pilipinas kamakailan ang Di Umano'y Momo Challenge. Tina-target ng naturang challenge ang mga kabataan gamit ang messaging app na WhatsApp. Mayroong 50 mga challenges na kailangang gawin ang isang tao sa loob ng 50 araw. Ang mga pagsubok na ito kalaunan ay nagtutulak sa isang tao na saktan o di kaya'y patayin ang kanyang sarili. Kaya ang National Bureau of Investigation o NBI Cybersecurity Division patuloy na tinututukan ang pag-imbestiga sa katotohanan sa likod ng Momo Challenge. Ngayon naiintindihan na natin that para sa mga millennials, sa mga kabataan, virtual reality is as real as physical reality. Yan ang na-realize natin ngayon. Kaya nga tinututukan natin yung Momo Challenge na yan. Kasi kung talagang ma-influence ng Momo Challenge ang isang bata na mag-commit ng suicide because of those challenges, ilang bata ang pwede niyang ma-influence o commit. September 2018 nang unang kumuha ng atensyon sa buong mundo ang Momo Challenge matapos ang pagpapakamatay ng 2 bata sa Colombia na di umano'y sumali sa Momo Challenge. Sa isang ulat ng British Broadcasting Company o BBC, sinasabing hoax o hindi totoo ang Momo Challenge at pinalaki lamang ang issue ng media. Kinunan namin ng opinyon ang IT expert na si Jerry Liao tungkol sa issue. Let us just say it's a hoax, di ba? But if you're going to look at the very nature of the game, ang sinasabi doon is it will flash a number and it will ask the kid to get in touch with that number. Once na-establish yung communication, then if let's say nagkataon yung number na yun, kung sino may hawak na number na yun, merong masamang balak, no? Merong gustong ipagawa sa mga anak natin, no? Kayang gawin lahat 'yon, hindi ba? So I don't need the app to be able to do that harm or to do that danger. Dahil dito, lumutang ngayon ang usapin ng kaligtasan sa paggamit ng gadget at ang online world para sa mga kabataan. Lalo't halos lahat sa atin ngayon ay mayroong mga gadget at konektado online sa tulong ng internet. Unti-unti ngang binago nito ang ating pamumuhay. Sa tulong ng internet, nagiging mabilis ang komunikasyon at paghahatid ng impormasyon. At ngayong 21st century, lahat ng sektor ay nakadepende na sa internet, mapa-edukasyon, medisina, sining, social interaction o pamamahala man. Subalit katulad ng iba pang media, hindi lahat ng napapanood o di kaya'y nakikita at nababasa sa internet ay nakakabuti sa atin, lalo na sa mga bata. Yung turning point, no, yung shift natin, ang bilis talaga na because of the internet, we're all connected. Because all the informations are there right now. The challenge is how do you use this information, no? So while it's all there, do you use it in a good way or do you use it in a bad way? So technology itself is amoral. It's not good, it's not bad. It depends on how you use it. That makes it good or bad. Abangan bukas. Bawat isa sa atin, mapabata man o matanda, ay mayroong access sa mga gadget at dahil konektado sa internet, marami na ang pwedeng gawin gamit lamang ang isang gadget. Ano-ano nga ba ang pakinabang at panganib na dala ng paggamit ng mga gadget at internet? Ako si Joash Bermejo at ito ang CBN News Pagsusuri.